Ikatlong araw na sinusubukan kong mabuhay ng isang linggo sa pagbili ng storage locker araw-araw. Ngayon, nabili ko ang unit na ito sa halagang $610 pero nagkaproblema kami dahil hindi kami nasa lugar ng bilihan at malayo kami sa unit. Nasa locker kami ng kaibigan kong si Billy at ipapaliwanag ko kung paano kami napunta rito. Binubuksan na namin ang camera ngayon. Kakakuha ko lang ng unit, literal na kakakuha ko lang ng U-Haul at sinasabi nila sa akin na yung unit na nakuha ko ay bayad na raw. Kahit na literal nakakakuha ko lang nito sa auction, siguro mga 1 oras pa lang ang nakalipas, nakuha ko pa rin itong unit na ito. Sinasabi nila na yung may-ari ng locker ay nabayaran na raw ito or kung anuman, kaya malamang ay makakakuha ako ng refund para sa locker na ito. Malaki rin ito, kaya lahat nagbayad ng bill, hindi ba't kakaiba yon? Pwede ba nating bilhin yon ngayon? Sa tingin ko may bumili na, pero bakit hindi tayo pwede bumili dahil hindi naman sila nauna dito? Alam mo ba ibig kong sabihin, tulungan mo kami, pasensya na. Ano tingin mo, may ibang unit bang bagong dating? Wala akong nakuha sa auction, meron ka bang pwede kong makuha ngayon? Kahit ano talaga, literal na kahit ano, basta meron lang. Grabe, sobrang pangit nun. Kailangan ko tuloy magmadali at mag-isip ng ideya para sa storage locker. Hindi talaga normal ang labo. Sige, balik ko na to. Tara na. Sige baby, nandito na tayo. Gawin na natin. Masama ang balita. Nabayaran na yung locker kaya hindi ko nakuha. Kaya kailangan ko ng isauli ang truck. Kailangan kong mag-isip ng ideya kasi halos araw-araw dapat akong bumibili ng locker ngayong linggo. Kaya ewan ko na. Kailangan kong mag-isip at kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan talaga. Kailangan kong bumili ng isa. Ngayon, wala namang naka-auction. Talo ka na agad. O literal, araw 3 pa lang to. May problema na agad tayo. Kaya alam mo, may kakilala akong may storage locker. Iniisip ko kung pwede ko siyang tanungin kung may mabibili akong gamit doon. Sa ganong paraan, technically bumibili pa rin ako ng locker kahit malamang pipili lang ako ng ilang bagay na pwede. Mag-iisip muna ako sandali. Kaya ayun, yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Oo, mahirap ang umaga pero nandito tayo. Si Billy ayos lang, may dalang init. Sabihin mo kung bakit tayo narito ngayon. Nandito na tayo ngayon. Para ituloy ang mga naunang video, siguraduhing panoorin mo rin ang iba pang video sa Connor Television. Ito ay bahagi ng 1, bahagi ng 2. Pwede ninyong sabihin na hindi ito bahagi ng 3. Pero malamang ito ang simula ng bago. Sige, ang plano ko ay bumili ng isang bagay dito. Hindi ko bibili ng buong unit. Sa tingin mo, magkano ang kailangan para mabili lahat ng unit na ito? Kaya nasa tamang tansya ako. Siguro mga 100,000 hanggang 140,000. Ito ba ang dahilan kaya may bodyguard ka? Diyos ko, oo Cory, siguraduhin walang sumusunod sa akin. Alam nating dalawa na grabe yon. Sige, sisiguraduhin kong makuha natin lahat sa manufacturer's suggested retail price habang online. Ito na siguro ang pinakamahal na unit na nakita ko. Sige, heto na tayo. Sige, buksan na natin to. Oh! Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko, walang paraan, kailangan pa natin ng mas maraming oras. Makinig, kung mahilig kayong magbukas ng pack at gusto ng graded cards, tiyak magugustuhan nyo ang Arena Club ngayon. Makinig, kung di kayo familiar sa Arena Club, isa itong app at website kung saan pwede kang magbukas ng virtual packs na kakaiba sa karaniwan. Ito ay mga slab pack kung saan pwede kang magbukas ng mga card na graded na. Ang mga slab pack na ito ay nagsisimula sa murang halaga lang, ilang dolyar lang. Para sa mga mahilig sa Pokemon, meron din sila. Para sa sports fans, lalo na sa football, di ba? At ang tinutukoy ko, pwede kang makakuha ng Grail card sa slab pack na ito, kaya kailangan talagang magbukas ang tropa. Bubuksan ko na itong pack ngayon. Ang dami ko nang nabuksan na ganito, Ruby Slab Pack Pokemon, ito na nagkakahalaga ng 250. Pwede kang makakuha ng malulupit dito. Tara, buksan natin ang pack na to, samahan mo ako. Dati nakakuha na tayo ng magagandang cards. Sana makachamba ulit tayo ngayon. Sige na, sabihin mo naman sa akin kung ano ang nakuha natin dito. Boom! Teka lang, grabe yan. Ang laki niyan. Pakinggan mo, mahilig talaga ako kay Charizard at dito, meron tayong Professional Sports Authenticator 10 Rainbow Charizard V-Star mula sa Brilliant Stars. Pare, panalo talaga to. Kung hindi mo gusto ang nakuha mo, may instant alok agad ang Arena Club para sa card mo, pero hindi ko tatanggapin dahil ang astig nito. Isa to sa pinaka-astig na features ng Arena Club. Pwede mong ipakita ang card na to sa showcase mo rito.
Nakita nyo na halos lahat ng card dito ay nakuha ko at maganda talaga sila. Pero kung gusto mong agad makuha ang mga card mo sa kamay mo, ipadala ito sa sarili mo para makuha mo ang mga card na talagang para sa'yo. Makakakuha ka rin ng 20% diskwento sa unang slab pack or card na bibilhin. Kung pupunta ka sa arenaclub.com at gagamitin mo ang code ko na Connor Television sa pag-checkout, ayun na yon. Gamitin mo lang ang code na Connor Television at makakakuha ka ng 20% diskwento sa una mong pagbili. Kung interesado ka, subukan mong magbukas ng pack at sabihin kung ano nakuha mo. Salamat sa Arena Club sa pag-sponsor ng video. Balik na tayo dito. Sige, mabilis tayong dadaan dito at ito ang unang box na bubuksan natin. Sige, inspirasyon lang ito. Mga bag ng damit, bag mula sa vendor, at ilang gamit ng Pokemon. Nakita ko ang Master Ball, Tatlo Master Ball at ang pinakamagandang bag dito. Kaya ito ay dinisenyo para sa vending o para sa mga card show. Pwede mong ilagay ang iyong maliit na blacklight holder, may mga Sharpie, may madaling bulsa sa likod kung gusto mong ilagay ang mga resibo. Pera kung may blacklight ka. Sa card show ako nun, ha? Oh, huwag, parang... Ano to? Kailan pa to? Surgeon Sparks, Scarlet Violet. Grabe, ang lupit ng promo na yan. Ito ay mga sealed na 76 pack holders. Kapag sinabi mong sealed, ibig mo bang sabihin walang cards sa loob at kahon lang yan? Oo, kasama lahat ng 76 pack sa sleeve. Yung iba, makikita mo sa likod, dadaanan natin mamaya. Ganun nila pinapadala yan. Oh, ang astig nun. Huwag buksan kung sira ang bakal. Dito tayo magsisimula, tahimik ka muna. Teka, ano ito dito? Hindi ko nakilala ang henerasyong ito. Noon ika-20 anibersaryo, ngayon ika-30 na. Maraming astig na mangyayari. Grabe, yan na ang pinaka-astig na Mew promo. Ang ganda. Ito na lang ang natitirang Lorcano natin. Wow, unang kabanata. Ang ganda ng set na to. Grabe, basta na lang pumili ng fossil. Sobrang linis. Nagbibiro ka ba? Alam mo ba kung magkano ang bentahan ng mga to? Sa tingin ko mga $300 pataas. No? Sinasabi bang 300 ngayon? Grabe. Tingnan mo yung Drachi, ang galing ng benta niyan. Oh, mga $50 kada pack ito ngayon. O parang ganun, binuksan ko ang buong paleta ng Evolving Skies. Ang pagtataya sa locker na ito ay maaaring base sa bigat. Baka kailangan kong ibaba ang halaga ng locker na ito. Grabe ito pare, totoo ito. Nasa $70 lang ang mga ito noong nakaraang taon habang nilalampasan lang ng lahat. At ngayon, parang $600 na sila ngayon. Ngayon, Ang mga iyon. 600 tig. 600 na isa ngayon. Isang maliit na Metro card. Oh, Teka, ano yun? Totoong Metro card na magagamit mo. Oh, tumahimik ka na. Sige na. sunod ito naman. Ang Chinese binder exclusive, oo, kaya traditional na Chinese. Yan ang kasama nito. Charizard VMAX at iba pa, tingin ko galing talaga sa Sun and Moon at Sword and Shield cards. Lahat ay parang pinagsama-sama bilang isang mega set para makahabol sila ngayon sa mga set natin, ha? At kasama rin dito si Guy. Oh, maliit lang ito at may gold embossed na Charizard sa binder. Ang astig nun. Kaya meron tayong Burning Shadows. XY Primal Clash. Diyos ko. Nagpapahinga lang ngayon. Mga alamat, patayin mo yan. Grabe yun, pare. Wow, ay grabe ano. Hindi. Oh. Ibabalik ko sana yung bagay na yon. Malamang napalakas ko yung mic ngayon. Diyos ko pare, ang daming pwedeng tingnan dito. Sobrang nakaka-nostalgia at nakakabaliw ito. Ito ang pinakaunang video home system tape na nagtuturo kung paano laruin ang laro. Ano? At bukod pa doon, ito ang kasama nito. Lahat ng baraha ay ito, pati Blastoise at Venusaur deck. Parang Blastoise ba yan? Oh, yon, masasabi ko na isa siguro sa mga una. Sigurado. Ano ba yan? Tingnan mo, may numero sa ilalim dito. Grabe, 1, 2, 3, 4, pati mga energy cards may numero rin dito. Sandali lang. Kasama ba ito sa video home system na may... Kaya mo sigurong mahanap ang mga to online na nakaseal pa, ganito. Magkasama silang binalot sa cellophane tapos, oo, pwede mo silang i-search. Binuksan ko yung akin kasi gusto kong ipagrade lahat ng cards. Wala pa akong nakita na may sequential set, kaya gustong-gusto ko na sunod-sunod lahat. May mga artwork dito na hindi pa na-print sa Ingles. Grabe ito. Kung Makakuha lang ako ng ilan. Raleigh Diglett, ano kaya ang halaga? Ayan na. War Turtle, Diyos ko, ang astig niyan. Dahil sa kasikatan at nabuksan ko na ito, mahirap talaga matukoy ang halaga ng mga ito. $1,000,000 put sa... Nakaka-nostalgia talaga gaya ng sabi ko. Eksklusibong artwork lang para sa maliit na deck box na ito. Wow! Ito ang original na Chansey na barya. Tama, ano ba to? Parang ano to? 76. 76. Oh, kasi Hapones ito. Grabe. Ang original na maliit na damage counter. Grabe yun. Yung isa pang lason, oh.
Ang wild nun, sobrang kakaiba sa lahat ng Pokemon games. Oh, mula sa 3 DFs pababa. Kaya oo, marami talaga. May ilan din na nakaseal. Hindi mo makikita na naka-factory seal yan. Alpha Sapphire na sealed pa. So ano, wala ka lang bang sapat na oras para laruin to? O ano ba? Oh, halos ganun na nga. Pinost ko talaga yung camera nung sinabi kong pause. Ano to? Popped. Ito ang magiging original na deck box, ang fossil. Hindi ko pa ito nakita dati. Talagang nakakabaliw to. May nakikita akong kakaiba. May ilang baraha tayo rito. Galing ba yan sa tops? Oh, Pikachu, Charlie. Grabe ang astig nun. Sobra talaga. Ganun ba sila? Magagalit sila. Wala akong pakialam. Grenade ba nila yon? Grenade ba nila yon? O, Oo, nakuha ko yung Ardilla na isa parang marami tayong nilalampasan. ng kasaysayan dito. Kailangan din nating pag-usapan ito. Siguro maling oras ko ginawa, pero naibenta ko na lahat ng Yu-Gi-Oh collection ko. Sa totoo lang, pinalitan ko na ito. Sandali, anong ipinalit mo? Isang bagay na nasa locker na to na baka makita mo mamaya sa video na to. Sige. Tingnan natin. Ganito mo malalaman ang halaga ng mga baraha mo noon. Tahimik ka nga. Tingnan mo yan. May mga check na marka pa. May Charizard ka pa ba niyan? Baka marami rin akong baraha. Baka makita natin ang ilan dito. Wow. Pare, oo. Isa-isang tinitingnan ni Billy ang mga yon. Oh, O ipapakita nito lahat ng presyo. $1 at $1.50. maraming nagbago. Sabihin na lang natin ganun. Maraming nagbago. Alam mo, libro pala yon? Anong libro? Tama, di ba? Ito ang internet namin noon. Noon pa to. Grabe. Ito ang pinakaunang Yu-Gi-Oh promotional item na talagang inialok nila sa mga may-ari ng local game store. Hindi. Itatabi ko muna ito. May iba pang promo dito. Ano sa tingin mo? Nakuha mo pala ang Labyrinth of Nightmare? Pero oo, nakuha mo rin ang original at malakas na Jumbo. Yun. Teka, ano ha? Yung maliliit at matitibay na kahon na lumabas noon, ito talaga yung original. Nandiyan ang Pokemon eh. Ano, Pokemon yan? Oh, Anong ginagawa niyan sa Yu-Gi-Oh ko? Pinoprotektahan lang. Akala ko parang pinaghalo ang Pokemon at Yu-Gi-Oh. ito ang tinutukoy ko. Ang original na Yu-Gi-Oh promotional item. Iikot sila sa mga local game store para kumbinsihin kang mag-invest at bumili ng Yu-Gi-Oh. Grabe yon. Kaya malamang ako lang ang kilala kong may ganito ngayon. Alam mo, nakakabaliw kasi sa 3 card na to, meron ako ng bawat isa at doon ako nag-invest. Kaya, ayun. Parang magiging Venusaur, Blast, Charizard ng Yu-Gi-Oh ito. Tapos ito ang likod na may lahat ng pangunahing selling points at product serial numbers. Kung ano ang ginagawa nila, Alam mo sa Japan, Jumbo Official, ano? Ang unang Jumbo Charizard? yan ang pinakaunang jumbo dyan. Tumahimik ka pare. Gusto ko to, tingnan mo yan. Yan ang pinakaunang official na jumbo Charizard dyan. Kung lilipad ka sa Japan, bibigyan ka nila ng ganitong boarding pass. Tahimik ka lang. Ang astig nyan. Nakuha natin si Pikachu. Astig talaga siya. Ang lupet talaga nyan. Ito, magiging Mewtwo ito. Grabe, hindi ako makapaniwala. At yung huli, parang magiging Venusaur lang or kung ano man. Hindi yan magiging Charizard. Mew ba yan? Ay, sandali lang. Ang astig nun ah. Oh, Ang astig nun. Lahat tayo may Pokemon cards, di ba? Oh, pero sino ba may lenticular? Tara na. Alam mo na ibig kong sabihin? Lahat nagpapakita, uy, tingnan mo tong sa akin, tingnan mo si Mew ko, tingnan mo si Mewtwo ko. Parang, pwede ka bang sumayaw? Pwede mo ba akong kausapin? Gets mo ba ibig kong sabihin? may sleeve na ito, hindi raw. Grabe, nagastos mo na agad nung bata ka pa. Hindi, nawala ko yun nung bata pa ako tapos napilitan akong bumili sa eBay gamit dolyar. Oo. Ito ang master lisensya ko bilang Pokemon trainer sa Master Club League. Dito ka pumupunta, parang sa lokal na laruan. Or us. Oo. Master ka na pala, di niya sinabi sa amin. Ito ay Mewtwo Error Card. Dapat ganito ang itsura. Wala ang foil, makinang nagintong Pokemon Stadium. Parang nakuha ito sa Fruit Snacks o katulad nun. Fruit snacks. Oh, Nasa fruit snacks ang mga ito. anong tawag dyan? Denoni ba? Kita mo. Kalokohan yan. Bakit di mo ako binilhan ng fruit snacks nung bata ako? Oo, maliit pa ako at meron din ako nito. Dinikit ko pa sa binder ko nung bata ako. Dahil nabanggit ang Yu-Gi-Oh, may sealed pa tayong original structure deck. Wow, ito yung panahong magaganda pa ang mga laman ng deck. Alam mo yung disenyo ng kahon, pare. Tingnan mo talaga to. Astig yan, tingnan mo yung structure deck. Sa palagay ko, hindi natin yan nakuha sa American English. At sigurado akong hindi rin sa English. Lupit ang action replay na yan. Oh, Anong alam mo tungkol dyan? buhay pa ang raket. Dati akong may maliit na serbisyo sa eBay kung saan ipapadala mo ang laro mo, tapos ilalagay ko lahat ng level 100 shiny Pokemon. Baka nagkita na tayo dati, alam mo yon. Baka sinabi ko pa noon, kailangan ko yung shiny Mew or level 100. Wow, siguro mga 2 anyos pa lang ako noon, pare.
Saan ba nanggagaling lahat ng sulat na to? Mahayaan mo muna ako mag-isa. Kinokopya at pinapasti ko lang yung save file ko sa laro nila, tapos ibinabalik ko rin sa kanila. Ang astig nun, Hindi natin alam dati na alam na pala nila kung na-detect o na-clone yung Pokemon mo. hindi ko alam yon. Guys, makinig, may pag-giveaway ako sa seryeng ito. Nagbukas ako ng maraming locker at may nakita akong baka magustuhan ninyo. Ipapamigay ko ang Kobe at Jordan na card na nahanap ko sa locker. Maganda talaga ang set na ito. Makinig! Para sumali sa giveaway, i-follow ako sa Instagram, CONNORTV, mag-subscribe sa channel at mag-comment ng positibo sa mga video ngayong linggo. Good luck sa giveaway, Joe! Balik tayo dito. Ay, hindi mo ginagawa. Tara na, meron tayong Hindi mo ginagawa. pinirmahan ni na Dan Green at Eric Stewart. Grabe ito pare, nakakabaliw talaga. Heto ang original na Yu-Gi-Oh sticker. Master set 36 ay 36. Sa tingin ko kulang ang oras natin dito. Hindi ba natin ito napapansin? Ito ang Legends of Blue Eyes White Dragon Booster Box. Alam mo ba ang halaga nito? Pinirmahan ba ito? Di ko alam, baka mataas din ang halaga. Hindi ko alam, hindi ko rin alam, pero nagtataka lang ako. Kaya hindi ko alam, mga pare. Pero oo, luma na to. Tournament pack 5, luma na talaga to. Binili ko to dati ng $20. Siguro mga 2,000 pa to. Isang pop, akin dragon pop. Isa dyan. Isang 10.5 madilim na sage. Wow. Kakatapon ko lang ng mga binder na puro first edition Yu-Gi-Oh cards. May kwento pa akong astig na ikukwento ko para maipagpatuloy ang legacy. May lalaking sipil na dating nagtatrabaho sa Gibraltar Trade Center. Nang nagsara ang Gibaldos, inalok niya akong bilhin ang Yu-Gi-Oh collection niya. Sabi niya, kahit anong card makita mo bili, ₱2 bawat isa. Tinanong ko, lahat ba? Hindi. At iyon ay isang card na nagkakahalaga ng ₱100, ₱2 bawat araw, ₱50 card, ₱2 bawat araw. At iniisip ko pa rin ito, Tyree. Pero hindi ko talaga naintindihan kung bakit hanggang sa tumanda ako. At doon ko na-realize na hindi natin madadala yon kapag wala na tayo. Oh, 100%. Retirado na siya noon, at tuwing weekend gusto mo talaga yun gawin. Naiiyak ako kasi parang ganun din ako. Oh, ang ganda ng kwento. Salamat sa mga liko, Bill. Ang ganda ng kwento na yan, sa totoo lang. Pinalit ko ito sa mas mahalagang bagay. Dito mo makikita. Ang ganda ng kwento na yan gustong gusto ko. Parang ang hobby na to ay puro bigayan at palitan lang talaga. Ngayon, ito na ang tinitingnan natin sa loob ng kahon. Nakuha ko ang mga retail display para sa distribution dito. Nakaseal ang mga ito. Iba-ibang set talaga ito, tulad ng Surging Sparks, Destined Rivals, at Twilight Masquerade. Hindi, kaya imbes na lumabas para bumili ng sigarilyo, parang ganito na lang. Sige, magbubukas ba tayo ngayon? Magbubukas ng pack? Labanan, panalo lahat. Sinusubukan naming makuha si Charizard. Tara na, tubig na enerhiya. Wala ka bang nakuha? Wala akong nakuha. Mabuti hindi, oh. Grabe, hindi ko man lang nakita kung ano ang nakuha mo. Gagawa ulit ako ng isa pa. Hindi yun ang isa. Banal na anting-anting. Heto na, reverse hollow, oddish. Hippo. Ikaw na lang, hihintayin kita. Sige, bubuksan na natin to. Heto ang code card para sa inyo mga pare. Boom to at magsisimula na tayong magbukas. Hilahin natin sila papunta sa harap. Oo, tayo na, enerhiyang tubig ang cake natin. Browser Trampage. Nakakatakot, pareho tayo nang nakuha dito. Ako rin madaling araw. Nilagay ko lang talaga yan sa gitna. Talagang mahirap. Cleperidol Viper. Sige, panakot sa wak. Bo? Yamper. Sige. Sige, Nilagay ko pala sila sa likod. Jigglypuff, lumipad ka. May yamper tayo, tara na. Ang astig nun. May yamper tayo, alam mo na kung ano yon at yung toxic heck. Oh, Kinukuha lang natin ng mga pack dito. tingnan mo yan. Parang maliit na kurtina ng patatas ito. Gusto ko itong itabi sa huli. Para ito sa huli. Ayos tol, nakikita ko ang landas ng kampeon, mukhang napansin niya. Tingnan natin itong magandang tore. Grabe. Ang lupit, isang buong kahon ng Champions Path nandito mismo. Tingnan mo lahat ng mga magagarang pin na yan. Oh, grabe, ang lupit talaga niyan. Saan tayo pupunta para dito? Ano ito dito? Ito ay isang World Champions Anaheim na bodyboard. Wow, at ang pagdala nito sa TSA ay masaya. Ay, grabe. Ang tanging paraan para balutin ito ay gamit ang mga trash bag at mukhang kahina-hinala yon, di ba? Wow, Pero nalampasan mo. kaunting pinsala lang. Ngayon, ito talaga ay eksklusibo.
Oh, shoutout sa tropa kong si Bear Walker. Ang astig ng mga ito, sobrang astig. Tignan mo yan, grabe. Hindi, may mga traka-tao dito. Uy, tignan mo yan. Kasama ba yan sa kariton? Oo, pati ang card na yon nandito rin. Grabe. Uy, tignan mo yan, ang lupit nun, grabe. Hindi ko nakuha mapapirmahan sa kanya yon kasi nung nagkita kami, nasa bahay siya. At ako naman ay world champion noon. Bibili ako niyan sa susunod. May card din ba ito sa susunod? Oh, meron. Dapat nandito rin yon. Official na tayong nasa locker ngayon. Nandito na tayo, baby. Nandito na tayo, sige, tingnan natin. Ang hinihintay ninyong lahat. Mega Blocks? Teka muna, bago pa nagkaroon ng mga Lego, nandyan na ang Mega Blocks. Oh, may Mega Blocks. Tapos, Wow! hindi nagawa ng Legos yon. Oh, hindi naman gumawa ng club ang Legos hanggang kamakailan lang. Oh, ibig kong sabihin, ginawa rin nila ang Oreos. Naalala ko talaga yon. Oh, May goldfish ako. Gutom na ako ngayon. oh, at mukhang masarap yan. Hindi, tama na. Kalma lang, kalma lang. Medyo nagugutom na ako sa'yo. Matagal na rin akong nandito, pre. Nagbibiro ka ba? May goldfish tayo dito mula 1,900 at 99 Pokemon goldfish. Tingnan natin itsura nila. May maliit na Pikachu goldfish Pokeball. Ano yon? Pikachu rin ba o iba? Hardware? Masarap sila, masarap sila. Naniniwala ka ba? Balutin mo mga bukas. Astig at moderno yan. Moderno yan, salamat sa Diyos. Sige, nakakatawang ideya. Ako ang nagtanim niyan. Tumahimik ka. Ano yan? O nga ba? Selyadong Wizards of the Coast, 1,900 at 99 mga kahon ng baraha. Sige. Oh. Paano ano? Teka, nalilito talaga ako. O, paano mo ititiklop papunta sa deckbox na pinapanood natin? Paano mo nakuha to? Ang galing nito. Kailangan ba talaga nandun ka sa pabrika at palihim mo itong inilabas? Ipapadala nila ito sa mga local game store ng direkta mula sa distribusyon. Ilalagay sa isang kahon. Problema, walang chance. Ibibigay ko ito sa'yo. Oo, alam natin. Kaya magiging master sets na lang lahat. Hindi ko na iisa-isahin. Hindi mo na master. May ilang 151 master set. Hindi, Tunay na master, parang tunay na master. Diyos ko, direkta na tayo sa nakakaintrigang bagay. Alam mo ba kung ano ang mga ito? Baka sakali. nagbibiro ka ba pare? Gustong gusto ko talaga ang mga ito. Ito ang mga puma. Matagal ko nang gustong makuha ang mga ito. Sandali lang, may screen ka ba dyan yung video? Oo, hindi. Grabe, nararamdaman mo ba yun, Connor pare? Ang lupit nito. Legendary talaga. Ito na ang pinaka-astig na nakita ko. Pare. Para sa mga nasa bahay na hindi alam kung ano to, ito ang kolaborasyon ng Pokemon at Puma. 150 pares lang ang ginawa o gagawin ng eksaktong sapatos na ito. Pinupugayan nito ang alamat na si Mewtwo. Astig, may iba't ibang insole. May Mega Mewtwo Y at X sa loob ng sapatos. Titignan din natin yon. Ganito itsura ng Mewtwo na sapatos. Grabe yon, ang lupit ng mga yon. Bukod pa dyan, Parang texture talaga kay Mewtwo. isusuot mo ba yan? Hindi kailangan ng espesyal na okasyon, susuotin ko ito. Yung television screen, baka kailangan ng i-charge kasi matagal na nakadisplay. Kadalasan umaandar naman to. Pero ayaw natin naka-on kasi may mga natatamaan ng copyright strike sa video. Gusto mo bang matanggal ang video na to? Oo. Lalabas si Mewtwo at ipapakita ang iba't ibang eksena at cameo niya mula sa pelikula sa paglipas ng mga taon. Ang astig. Kaya sabi ng iba, kapag lumapit ka ng sapat, mararamdaman mo ang enerhiya ni Mewtwo. Ang lupit nun, sobrang astig talaga nun. Wow, tingnan mo yan. Sige, kasama si Connor. Ang astig ng ADHD. Wala akong matatapos. Tititigan ko lang Pokeball ko buong araw. Ang galing nun. May nag-alok na sa akin ng 4,000 at 500 pesos. At ako naman, Itago mo lang ang mga Pokemon ang astig nila. Go On Squad Mafia shoutout kay anak ni Cory sa paggawa nito. Ito ang Go On Squad Mafia, trick at inspirasyon. Gawa sa 3D printer ang astig at tahimik. Sige, Art na gawa lahat sa 3D prints ang astig nun. grabe wow, pakita mo nga. Oh, ang astig niyan. At syempre, saludo kay Connor bilang influencer ng taon. Tama ba? Meron din ako, di ko pa nabubuksan pero nakuha ko ang best arcade. Salamat. Syempre naman, Meron tayong pinakamahusay na Pokemon arcade. Tara na. Pero sunod-sunod na professional sports authenticator 10 set ito. sunod-sunod ito. Sunod-sunod, baby 700 at 8. 700 at 9.
710, 711, 712. Wow, sunod-sunod. God pack lahat. Professional Sports Authenticator 10. Wow, sunod-sunod. Puro sampus walang katumbas ang halaga niyan. Masasabi ko kung magkano ko siya nabili noon. Mahal, mga 3,700 yata. Wow, 3,750, grabe. Ngayon pa bago-bago ang presyo pero mahal pa rin. Kaya yan ang presyo. Shoutout kay... Carrot Rob, sila ang gumawa ng astig na backboard na ito para sa akin. Gustong gusto ko itong ipakita. Alam mo yun, buong pagmamalaki. Gustong gusto ko ito. Nakuha ko ito mula sa pagiging top 8 sa mundo. Trading card game player, hindi ganun yun noong nandoon ako. Minsan, kapag natanggal na ang mga manlalaro, kung umabot sila sa iba't ibang milestone, tulad ng top 32, top 16, ito ay pasok sa top 8 sa mundo sa 2025. At oo, binili ko ito mismo sa kanya. Grabe yon. Hindi ko alam, sa totoo lang. Pasensya na, pero hey, ako yon guys. Eksklusibo ito sa mga manlalaro. Kaya ito ang ibinibigay nila at pwedeng bilhin ng mga manonood. Nakuha ito ng mga umabot sa World Champions. Kaya naglaro ka rin pala sa huli. Oo, naglalaro ako pero hindi pa ako naging World Champions bilang player. Hindi ko pa yon nakuha. Malapit na. Pero ano ito? Ulit, sa loob ng World Champions, may mga eksklusibong item na pwede mong bilhin kung handa kang makipagsapalaran sa pila at sa init. Okay, at isa ito sa mga yon. Okay, para sa jukebox, tingin ko 8,500 lang ang nagawa. Ganon din sa Shiny Gyarados. Kaya ganito ang itsura niya. Buksan ko lang, sabi ng World Champion. Eksklusibong limited edition na pop-up na ganyan. Grabe, ang astig nun. Uminom ng 2 shot. Oo nga, ang astig nun. Oh, nilagyan ko ng baterya pero umiilaw talaga siya. At oo pare, Shiny Gyarados. Pahingi nga ng picture niyan. Grabe, ang lupit niyan. Oh tara, tumalikod ka rin para makita ka namin. Parang naghahanda tayo, di ba? Pakiramdam ko may lalabas na aso. Ihagis mo na. Sige, Connor. Sige, lilingon ako. Grabe, pare, Diyos ko, Bili, kalma ka lang. Kailangan mahuli silang lahat, baby. Nahuli mo na silang lahat. Pwede ka nang magpahinga ngayon. Siguradong nahuli mo na silang lahat. Diyos ko, hindi ko alam kung astig ba to or parang hindi na maganda para sa'yo. Parang Para sagutin, iyan ang ipinalit ko sa Yu-Gi-Oh collection ko. para sa Evolving Skies. Sa tingin ko maganda ang naging desisyon mo. Sa totoo lang, ang Evolving Skies ay talagang lilipad pataas. O, mga 2,500 isa ang mga ito ngayon. Diyos ko, kaya kapag pinagsama-sama mo, wow! 2,500 dolyar lang sa Evil Skies. Grabe. Grabe, sige na Brit, ipakita mo sa akin ang binder na yan at kung ano ang hawak mo bago pa tayo mamatay. Lahat sila pinapahype. Yan, ang Kabuto King. Pero ito ang totoong astig, EV Prismatic. Tumahimik ka. 252. 252 E-Tomp V-Con Prismatics. Nangangongolekta rin ako ng Pokemon Center ETBs, malaking parte ng koleksyon ko. At sa likod ng bawat isa nito, ito ay 151 na sealed tins pero sa likod ng bawat isa sa mga kahon na ito, mga glues box kung tawagin, ay may mga sealed cases. Dito na pumapasok yung nakakainis or hindi na maganda na bahagi na sinasabi ko. Ito na ang Prismatic Booster Bundle. Basahin mo ito ng mabilis. 25. Booster Bundles Pokemon Trading Card Game. Lahat ng ito ay sealed. Wow, at nakuha ko, syempre, ang kilalang 151. May isang case ng 4 nito doon at talagang bihira mo yun makita. Wow. Sa palagay ko, karamihan dito ay bihira mong makita. Kaya ito ay Ang Influencer Zard, tawag namin dito. Influencer Zard. Si Connor, anak ko, mahilig sa iba't ibang hobby at pinapahalagahan namin yon. Nagsimula siya ng ilang uso at gumawa ng sikat na trade-up. Oh, inis lahat ng vendor kay Connor ngayon. Galit na lahat sa akin dahil sa kanya. Kasi akala ng mga bata ngayon, kaya nilang mag-trade up para makuha si Charizard. Kakayanin mo rin basta positibo ka, gaya ni Connor. Buhay pa ang house full. Nandito rin sina Chomley, Veronica Taylor, voice actor, Bryce, Eric Stewart, boses ni Charizard, Real Breaking Nate, at Leon Hart. Meron pa tayong mas maraming kaso sa kaso. Tara maglakbay tayo ng magkasama, 2 karibal ng tadhana, 1 pang kaso. Habang lalo kong nakikita, lalo itong nagiging hindi maganda para sa kalusugan. Nandito rin siya. Pwede nating buksan at tingnan ng laman. Pero mas mabuting huwag kong buksan ang pambatang kahon dito. Tingnan natin kung anong meron. Sige, may Anaheim tayo. Ito ang Anaheim card.
Lahat ng susi may eksklusibong Pokemon World Championships, tahimik ka na. Astig yon. Ginawa naming trabaho na puntahan ang bawat hotel at kunin yon. Ang astig nun. Gustong gusto ko yan. Nakuha natin yung taong yon. Sabi mo, ito ang pinakamaraming na grade na Pokemon card. Oo, parang 200,000 sa 10. Jesus, grabe. Oo, pero nasa 70 o 80 pesos pa rin ang isa. Dahil lang may Big Mac ito. Ang wild nun. Nakuha natin si Articuno, nakuha natin si Moltres, si Zapdos at ilan pa sa mga ito. Baka makilala mo mula sa Supreme Victors na maraming tao. Ayos yan. Oh, astig yun. Gustong gusto ko ang e-readers. Bear Walker, pasensya na. Pokemon card ito na pinirmahan ni Bear Walker. Galing ba ito sa skateboard? Oh, galing yan sa skateboard. Kaya isa ito sa 700 at 50 boards, isa sa 1,000 at 200 at 50. Kaya ito ay isang Professional Sports Authenticator graded na Professional Sports Authenticator magazine mula sa mga World Champion, 10.8 ang grade. Nagbibigay sila ng 10, pero bihirang makakuha nito. Kami ni Cory ay magkasamang pumunta sa Pokemon World Champions at kailangan naming gumising araw-araw ng 7 AM. At tumakbo papunta sa Professional Sports Authenticator stand at maging isa sa mga unang tao na makarating doon para makakuha ng magazine na walang kapareha at maipagrade ito. Wow, ganito pala ang itsura ng Chinese-based na booster box. Yan ang Chinese booster box. Oo, kaya ko bang gawin yun? Chinese booster box. Kaya oo, maniwala ka sa akin. Naban sila matapos subukang iban ang mga Pokemon card, pero ngayon lang ito na ibalik. Ika-5 anibersaryo na ito para sa traditional Chinese, iyon ang orihinal. Dahil nabanggit ang Chinese, narito ang Mewtwo V-Star Chinese Collection. Ha? Hindi ko nga alam kung ano yun, kaya dito sasabihin ko sa'yo, may Mewtwo V-Star ka sa likod. White at Charles, wow, garantisado sa kahon. Wow, grabe, naglalabas ka ng kakaiba. Isang frame. Halo 5 galing ito sa buong studio. Mula sa 300 at 43 industries lahat ng empleyado. Siguro, ang ginagawa nila ay maglalagay ng mga poster sa lobby at habang pumapasok o umaalis sa trabaho, pipirmahan nila ang mga poster para sa mga bata. Kung sino man ang nag-iwan nito at babalik lang pagkalipas ng ilang araw, karamihan ay empleyado. Pero may ilang pro members rin tulad ni Strongside, isang kilalang Major League Gaming Pro ng Halo Games. Ang astig ng Latias poster na yon na pinirmahan mismo ng mga tunay na artist. Grabe, kailangan mo pang manalo sa lottery sa Pokemon World Champions para lang makilala ang artist. Totoo ha? Whittier, wow! Nilagyan pa nila ng petsa at dinrawingan ng maliit na Pikachu. Astig talaga, isa sa pinakamagandang artwork mula Scarlet Loud era. Pero may ipapakita pa akong mas astig at mas hindi healthy. Dito lang. Meron tayong totoong Van Gogh Pops. Huwag tumingin. Oo, tunay at authentic na canvas mula Amsterdam. Ice ang lupit niyan. Oo nga. Nakuha natin si Van Gogh Chu. Ayan siya. Pinakamagandang arcade. Iyan ang silip sa Pokemon Arcade sa mga lokasyon. Astig! Nanalo kami ng best streetwear store ng 3 taon sunod-sunod. Ipunin muna natin yan para sa next video, school bus. Kailangan natin gawin ng isang bagay. Nandyan sina Icewear, Vedzo, Trick. Kailan mo nakilala si Icewear? Tag-init noong nakaraang taon, di ba? Ako rin ang nagpakilala sa kanila. Custom na astig na sapatos, ginto, astig na talampakan, pirma ko yan, at may patent ako sa Quago. Kaya mali ang nagsasabing, OVO at Hooters. Oh, nakikipagkarera tayo sa lalaking nanalo ng best sa Detroit Awards ng 2 sunod na taon, 3 taon. Gusto ko yan. 2023, 2024 at 2025. Patuloy lang sa pag-ipon. Kasama ko si Flame at si Ric Flair. Suot ang Ric Flair na balabal. Ginawa rin natin yon dati, di ba? Tara na, wo. Gusto kong ipakita ito sa'yo. Baka hindi ka na makakita ng ganito ulit. Nanalo ka ba sa loto para dito? Tumibok agad puso ko. Maganda ang reaksyon ko, bro. Nagtayo balahibo ko. Nakakainis siya, kaya medyo naiyak ako. Grabe ito. Sige, 50 tao lang kada taon ang nakakakilala sa kanya. Sige, pinirmahan ng presidente ng Pokemon. Tumahimik ka. Oo pare, ang lupit. tumahimik ka. Wow, oh, Ishiaru. Oh. Kaya nanalo ka sa loto para lang makipagkita sa kanila? Oh, nakipagkamay ako sa kanya at pinapirma ko pa siya sa tagasalin doon at lahat. Nagpa-picture ako, kaya may litrato talaga ako kasama siya. Hawak ko pa itong eksaktong poster na ito. Wow! Oh, iconic talaga yon. Ang presidente at creator ng Pokemon, may maliit pang Pikachu drawing. Hanggang ngayon,
Di ko pa rin alam nakasulat dito. Hula ko, pinirmahan niya rin yan sa Japanese at English. Grabe, ang astig, sobrang lupit nun. 50 tao bawat taon. Ang wild nun. Hindi rin sila gumagawa ng cards dahil siguradong ibebenta ito ng mga tao. Siguradong sigurado. Nakita ko na ang pirma niya ay umaabot mula 10 hanggang 25,000 dolyar. Para lang sa pirma niya, Isang pirma lang, presidente na ng #1 media franchise sa mundo. Kaya parang may secret service siya, sobrang wild at nakakabaliw. May lumapit sa aking babaeng assistant na nakasuit at tie. Pinaalala niya sa akin ang Total Kill Bill vibe. Parang, Mr. William, pwede ko bang makita ang email mo? Pakisuyo? At ako naman, saan ba ako pupunta? wow, yung original na boses ni Ash Ketchum pare. Astig na talaga yung artwork na yon, lalo na't may pirma mo pa. Ang lupit! At authenticated pa talaga. JSA astig, gusto ko yan. Oh, Ang lupit nun. gusto ko man kayong pagdaanin dito pero aabutin tayo ng araw kung susuriin lahat ng kahon. Pare, ito na yata ang pinaka-wild na locker na nakita ko. Kapag sinasabi mong mga 100,000 iniisip ko, parang mas mataas pa dyan. Halos walang presyo yun, di ba? Siguradong walang presyo yan at hindi mo pa nga halos nadaanan lahat ng laman nito. Bago tayo magsimula, binabati ko muna ang tropa kong si Matt mula Millennium Collectibles. Si Matt ay bumibili at nagbebenta ng vintage na gamit. Kilala natin si Matt. Shoutout kay Matt, ito ang item na galing sa kanya. Si Matt mahilig bumili ng marami, lalo na energy cards. Kaya kung may energy packs kayo, ibenta nyo kay Matt. Dahil dyan, 1,000,000 energy cards. 1,000,000 energy cards. Sino kukuha? 1,000,000 energy cards. Kaya sabihin mo sa kanya ang energy mo. At ito ang pinakamalaking item na nakuha ko. Kaya hindi ito magandang pagbili. Sige. Oh, kaya pala. Ito ay isang base set 2 booster box na factory sealed mula sa Wizards of the Ghosts. Ang nakakabaliw dito, nakita ko na ang kahon na yan, nakita ko na mismo ang eksaktong kahon na ito. Talaga? Nasa mga video mo na ba ito dati? Nasa video na ba ito? Hulaan mo sino na ang may-ari nito ngayon? Nagbibiro ka ba? Pwede ko na bang ibenta to? Wow! Sa ngayon, ang presyo ng mga katulad nito ay nasa pagitan ng 16,000 at 18,000 dolyar sa eBay. Grabe, base set booster box yan. Malupit na grand finale yan. Naisip mo na bang buksan yan? Gawin na natin? Ano ang ibig sabihin ng ripping? Sige, bibiling ko lahat ng larong nandito. Sobrang fan ako ng Pokemon games. Lumaki akong nilalaro yan at nandito lahat. Ipinamimigay ko na sila agad. Kaunti lang ang binayad ko para dito. Pelikula. Sige. Kaya una sa lahat, salamat. Oy, maraming salamat talaga. Seryoso, grabe talaga itong locker na to at mas okay na pumunta ako dito kaysa bilhin yung balak kong locker. Oy pare, nagpapasalamat ako sa inyo. Palagi kayong welcome dito, ang gagaling nyo. Pinahahalagahan namin na bahagi kayo ng hobby na to at isa kayong positibong impluensya. Ikaw at ang tatay mo. Ngayon, hindi siya masyadong nabibigyan ng kredito sa likod ng camera. Pero may isang tao rin doon na, alam mo yon, tumutulong din para maging posible to. Sige na, umalis ka na dyan. Pops, umakyat ka na dyan. Ayaw niya talagang mapunta dyan. Oo. Hindi lang basta, alam mo yon, pagiging totoo lang. Pare, kayo, totoo kayo, tunay kayo. Dahil sa mga to, na-inspire din akong mag-YouTube. May YouTube channel din ako, sana mag-subscribe kayo. Billy Pets, yun ang pangalan ko. ILYPETT. Billy Pets po ito. Gumagawa ako ng Pokemon videos. Kung interesado kayo sa market o balita, mag-subscribe na. Mag-subscribe. Pero gaya ng dati, kung nagustuhan nyo ang video na to, gaya ng dati, pindutin nyo na ang subscribe button. At oo, salamat ulit pare. Ito na siguro ang pinaka-wild at legendary na storage locker na nakita ko. Oo. Hintayin nyo ang susunod.